Okay, magandang umaga sa bawat. Good morning! At bago tayo magpatuloy sa ating mensahe mapapakinggan natin sa umaga ito ay samahan mo na ninyo ako sa maikling panalangin. Ama, na sa langit, sampahin ang pangalan mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Maghari ang inyong kalooban sa amin dito sa lupa, ganoon din sa langit. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkakasala tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Sampahin ang dakilang pangalan mo. Maghari kayo sa umaga dito sa lugar na ito. Anoint your servant, Panginoon, ang lahat ng salita na nanggagaling o namumutali sa kanyang bibig ay galing sa inyo. Purihin ka, Kristo Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. At wala naman akong schedule ngayon, pero talagang siguro pinahintulog ng Diyos ng ating Panginoon na magsalita ako ngayon. At napakahalaga nito ng ating na pag-aralan dahil ito ay patungkol sa relasyon sa buhay natin. Relasyon sa Diyos una, relasyon sa ating asawa, mga anak, pamilya, sa lahat. So, ang araw na ito ay kaarawan ni Mama. So, August 9, August 9, at happy birthday. Happy birthday! Happy birthday kay Mama. Pagamat hindi na natin siya ngayon nakasama, pero purihin ng Panginoon sa buhay ni Mama dahil 55 years kami kasal ba? 55 years of marriage. Of marriage. I welcome sa ating Pastor Armin. Welcome, Pastor Armin! So, ito yung kaya sa umaga nito at sa araw nito, yung lahat na nandito, ito'y kasalan ngayong araw na ito. Wow! Kung sino hindi pa nagpakasal, magpakasal pa kayo. Kasi ang mensahe natin about what the Bible says about marriage. Ayan. Ano daw ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-aasawa. So, siyempre, siguro gusto niyo makarinig ng ganitong mensahe ano ba yun? Ibig sabihin ng pag-aasawa. Ayan. So, ang pag-aasawa ay tinakda ng Diyos sa halamanan ng Eden nung mga panahon sa panahon ni Adan at Eva. So, doon nagsimula ang kasalan. So, hindi ito kwento lang basta sa tao ng galing kung hindi Diyos mismo ang nagpanukala nito. Kaya maintindihan natin, ano ba yung kasal? Ano ba yung marriage? Ano ba yung pag-aasawa? So hindi naman pa natin na ituro pa sa atin, pero ngayon, ito siguro mabubuksan natin. So, sabi nga ng Bible, ang pag-aasawa ay tinakda ng Diyos para sa atin sa mga tao. Nang
ang sabi doon, ito'y tanda ng panghabang buhay na pag-iisa ng isang lalaki at ng isang babae. Tanda natin ang panghabang buhay. So ang ibig sabihin nito, ang pag-aasawa daw, kapag pinasok natin to ay panghabang buhay na kailangan ng mag-asawa. So, siyempre, may mga tanong tayo, bakit ano ba nangyari doon sa ibang nag-aasawa na lalo na sa mga sikat na mga celebrities, hindi nagtatagal ang kanilang pagsasama. Dahil talaga siguro kulang doon sa pakinggan nila ang ibig sabihin ng pag-aasawa. So yun nga, ang pag-aasawa ay itinakda ng Diyos. Banal. Nasinimulan niya doon sa Eden, Garden of Eden. Ante, sabi pa niya, sabi pa ng Panginoon, dapat pahalagahan ng tao ang pag-aasawa. Itinakda niya ito para sa kaligayahan ng tao. Tignan mo, itinakda daw ng Diyos para ito sa kaligayahan ng tao. Mayroon ka ba yung dyan na sama dyan dahil para mabasa nila? So, itinakda daw ito para sa kaligayahan ng tao. So, ibig sabihin nun, nagbigay ng isang magandang panukala ang Diyos, hindi lamang sa gusto mo, kung hindi para sa kaligayahan ng tao. So, ibig sabihin nun, ito yung, bigyan natin ng isang pang, bakit maligaya? Kapag ang isang lalaki at isang babae, bakit maligaya siya pag mayroong asawa? Siyempre, mamaya malalaman natin yan. So, ang pag-aasawa ay itinakda ng Diyos para sa kaligayahan ng tao. At ito'y bilang daan ng pagpapakita ng isang damdamin ng pag-ibig sa isa't isa. Ayan. So, ang mag-asawa ay kailangan mayroon daw responsibilidad. Ang lalaki at ang babae. So, anong responsibilidad daw ng lalaki? Ang lalaki daw, ang responsibilidad ng lalaki ay dapat ilaan ng lalaki ang kanyang sarili para sa ikabubuti ng asawa niyang babae. O ano naman ang responsibilidad ng babae? Mayroon ba? Yung may mga asawa, ano ba ang responsibilidad ninyo? Tama ba rin yun sa lalaki? Sa lalaki na nakarinig niyo na may asawa na. At yung wala pang asawa, tandaan ninyo ito dahil isang aral to para sa darating ninyong pag-aasawa, babae at lalaki. Okay? So, ang responsibilidad ng babae ay para ilaan ang kanyang sarili sa pagpapasakop sa kanyang asawa. May babae dito na hindi nagpasakop sa kanyang asawa. Mas matapang pa doon. Jadi magsumbong na. Mas matapang pa sa kanyang asawa. Huwag ka tumahin pa. Ay, dito pala. Okay. So, ito yung maganda na parang excited tayo dito dahil na Dito pala. marami pala dito dapat natin malaman, alamin. So, sabi nga ng ilan din na pag-aasawa ay may kanya-kanyang responsibilidad. So, bago natin pagpapatuloy yan, ipakita na natin. So, anong sabi dito sa Sa Genesis chapter 2, verse 18 hanggang 24.
Again, pwede bang pakita muna natin yan yung sinabi ko kanina bago ito? Yung 11. Ito yung mayroong 11 na sinasabi doon sa Bible ito. Yan, kung mayroon kayong pwede i-take note ninyo para mayroon kayong guide. Ano sabi dito? What the Bible says about marriage? Sa una, number 1, marriage is God's idea. Hindi ito idea ng tao, kung hindi idea ng Diyos. Ang pagkaasawa. So, pangalawa, commitment is essential to a successful marriage. Yung commitment, yung pangako. Ibig sabihin ng commitment, dito ay pangako. Commitment is essential to a successful marriage. Yung pangako ay napakahalaga para maging matagumpay ang iyong pag-aasawa, ang inyong pag-aasawa. So, pangatlo, romance is important. Okay. Napakahalaga pala ng romance. So, mamaya, ipapaliwanag natin ito, romance. Number 4, marriage is good times of big joy. So, ang pag-aasawa daw ay pwedeng tumigil o hawakan ng panahon na ikaw ay na dati ay masaya ka. So, anong ibig sabihin nun? Pag wala ka pang asawa, ano ba tawag doon? Go and go ka lang. So, walang pipigil sa iyo, walang magsasabi sa iyo, happy dito, happy doon. So, yun. Kaya, paano? Pag may asawa ka na. Okay, mamaya natin paliwanag yan. Panglima, marriage creates the best environment for raising children. So, natutuwa nga ako dito sa aking mga apo ngayon. So, wala na yung ating anak, hindi na. Hindi na ako natutuwa. Ganun pa ka? Paswa. Pwede na natuwa. Pero, bata, grabe. Pagulong-gulong. At tapos, maya-maya, may iiyak, nag-aaway, maya-maya, nagbabatid. So, yung kaya, parang ang saya, magpalaki ng anak, palaki ng apo. Kaya, tuwa-tuwa ka. So, pang-anim, unfaithfulness breaks the bond of trust. The foundation of all relationship. So, all relationship, ibig sabihin, lahat ng relasyon, kapag ang pagtitiwala ay nawala, yung pagtitiwala sa isa't isa ay nawala. So, ito ay tawag ng breaks. Tagalog. O sige, basahin to o kaya magwawakas ko ito rin. Nahihiwalay. So, bond of trust, the foundation of all relationship. So, kung ang relationship mo sa iyong kaibigan, pwedeng mawala yun kapag hindi kayo nagkakaintindihan. Ang relasyon mo sa iyong asawa, pag hindi kayo nagkakaintindihan, pwede masira. Ang relasyon mo sa iyong mga anak, kung hindi kayo nagkakaintindihan, pag walang pagbibigayan, ano mangyayari? Pwede masira. Okay? Number 7, marriage is permanent. Ito na yung sinabi natin. Ito sa verse 24 ng Genesis. Permanente ang pag-aasawa. Hindi pwede. Anong sabi noon sa mga sabi-sabi? Mga salitang ano? Ang pag-asawa daw ay hindi katulad ng pagkain. Kanin. Ano yun? Susubo. Pag, Nakanin ba? Isusubo. Tapos pag maiinom. hindi na pwede giluwa kahit na mainit. No. Lulukin mo. So, kaya, bakit yan ang ginagamit?
Dahil hindi na pwedeng iluwa. Naku po, kahit anong init yan, ituloy mo na lang. Ibig sabihin, anuman ang mga pangyayari sa pag-aasawa, sa inyong pagsasama, sige. Ituloy mo na lang yan. Kahit hindi ka tanggap-tanggap na yung mga sinasabi ng iyong asawa, babae at lalaki, sige, lulupin mo na lang yun. Okay, mamaya natin lalong ipapaliwanag yan. So, pang-anim, pang-walo, ideally, only dates should dissolve marriage. So ano daw, pwede lang maghihiwalay sa paghihiwalay ng mag-asawa? Ano daw? Kamatayan na. And then, pansya, marriage is based on the principle, practice of love, not feelings. Nine lang. Ilagay yan. Mayroon pa aking dadagdag sa balik lang. So ano daw? Not on feelings. Ibig sabihin, ang pag-asawa daw, ipakita mo yung pagmamahal mo. Kailangan. Kaya kasabi nung kanina sa introduction, ito isang damdamin nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang asawa. Pag-ibig sa kanyang asawa. So, pang-sampo, marriage is a living symbol of Christ and the church. So, even marriage is good at honorable. So, maganda ang pagkaasawa. At ito ay kagalang-galang at dapat maging maayos ang maganda. Amen. So, balik na tayo doon sa scripture. Punta na natin scripture para mayroon tayo na 11. So, mayroon pa akong dinagdag dapat ka na isa pero hindi na nasabi ka. Balik doon ngayon sa scripture na. Ayun, may naman sabi ng iba kanina, hindi makatawid dahil may baha sila, ano ba nina, sila pastora yata, hindi nakatawid ka dahil sabi ng baha. Siguro daw sa anak nila baha. So, ayun, ito yung oras na yun, araw to na kung gusto ninyong ituloy na gawin natin ngayon. So, yung may desisyon, agad-agad. Kung gusto niyo magpakasal, kasalan na agad. Kasi, ito naman yung seminar na eh. Naiintindihan na ninyo kung ano yung sabihin ng pag-aasawa. So, okay, Genesis, parang malanganin. Ayun. So, kung gusto niyo basahin natin. Sabay-sabay. Okay, verse 1 ng Genesis chapter 18, verse 24 to matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-iisa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ng ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya ito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang tinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao na ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at sa hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. 21, kaya pinatulong ng Panginoong Yahweh ang tao samantala nahihimping kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyo. May katulong yan. Ang tadyang na iyo ay ginawa niya isang babae at dinala niya ito sa lalaki. 23, sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag ko sa kanya.
sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. 24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging iisa. Kapwa-hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Okay? So, sabi ko kanina na ang pag-aasawa ay Diyos ang may panukala nito. So, napakahalaga, sabi nga ng Panginoon, kaya niya ginawa ito para sa ikaliligaya ng pag-asawa, ng tao, ikaliligaya ng tao. So, ibig sabihin ito, tinutukoy yung mag-asawang lalaki at babae. So, ano bang sekreto? Ito. Ang sekreto dito, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa-hubad noon ang lalaki at ang babae. Ngunit hindi sila nahihiya. Okay? So minsan to may mga personal na pwedeng sabihin dito, kaya lang doon sa mga bata hindi pwedeng ipala. Pero sa mga may asawa, alam na nila kung ano ibig sabihin nito. So, kailangan daw ang lalaki ay magsasama sila at ang babae. Kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang, ama at ina, para magsama sila. At gagawin sila na iisa na lang. Kasi sabi ni Adan, siya ay galing sa laman at laman ko, buto at buto ko. So, kapag ang isang bagay na galing sa iyo, sa lalaki kapag ang isang bagay ay galing sa iyo, mamahalin mo ba ito? O hindi mo mamahalin? So, kailangan, kapag ang isang bagay, kaya sabi na, laman ng aking laman. So dahil siya ay laman ng aking laman, kailangan mahalin ko to. Alagaan ko to. Kailangan ipakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Yun yung tungkulin ng lalaki. So dahil sa babae naman, dahil mahal na mahal ka ng iyong asawa, ano naman ang ipapakita mo sa iyong asawa? So, may mga babae na higit nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang asawa, sa kapatid. So kaya ito maganda na sa akin to, ito dahil siyempre sa tagal ng experience ng nasasama namin ni Mama, 25 years kami nagsasama. Yes, minsan nagkakaroon kami ng kaunting pagtatalo. Pero hindi humahantong doon sa hiwalayan. Hindi doon humahantong sa matinding away. Bakit? Naiisip mo. Ako, naiisip ko. Nung ako'y nanliligaw, marami akong pangako. Mamahalin kita. O yun, sa mga lalaki, meron ba kayong pangako na nanliligaw? Siya. Dati bakit nakasilip sa akin? Nahirap na So, laman ng aking laman, buto ng aking buto, ibig sabihin mo, huwag kong sasaktan to. Huwag kong bigyan ng isang hindi maganda para ang aking asawa ay masasaktan. Okay, sige. Dahil sa paghaba nito, doon mo na. Doon ko lang kasi kung gagamitin dapat sa museo yun. Okay. Pangalawa, Genesis, commitment is essential to successful marriage. Ano tayo? Mahalaga ang paninindigan sa matagumpay na pag-aasawa.
mahalaga ang pangako, paninindigan sa mga asawa. So, ano yung scripture natin? Pakibasa nga ninyo. Malakas. Nasama ka na ba sa taong ito? Tanong nila. Opo, tugon niya. Kaya si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinahintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito. Rebecca ay maging ina ng marami at sa lungsod ng kaaway ang iyong lahi ang magwagi. Amen. So, kaya si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinahintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito. Matapos baskasan ng ganito, ikaw nawa, o Rebecca ay maging ina sa marami at sa lungsod ng kaaway ng iyong lahi ang magwagi. Sa 58 ito, sasama ka ba? Sasama ka na ba sa taong ito? Tanong nila. Opo, tugon niya. So, meron yung commitment, yung pangako. Na hindi pa sila, kasi noong unang panahon, kung ang pagkaasawa ay gusto ng magulang. Gusto ng magulang. Hindi gusto ng anak na babae. Kapag mag-asawa ka noon, pag nagkaasawa ang babae noon, kailangan ang magulang ang magbibigay sa iyo kung sino yung mapapangasawa mo. So sa panahon natin ngayon, ano ba napapansin natin? Ano ba nakikita natin sa panahon natin ngayon? Hindi na ganun. Ayun, may napanood naman kami ni Pastor Ronel, yung damal. Doon sa India ba yun? Pakistan? Pakistan ba yun? India. India. Doon sa India, 14 years old pa lang. Ihahanap na ng asawa ang kanilang anak na babae. So, sana pala dumating ako nung panahon na yun, dahil 7 anak namin na babae. So, mamimili pala ako ng pananasawahin nila. Pero mapalad yung mga asawa nila dahil hindi pala nung panahon. Kuya, ayos ba? Sino yung may asawa dito na nasunod ang kanilang magulang? Ang may gusto ang kanilang magulang. Wala, lahat yata yung sila na may gusto. Okay pa naman po. So, In love eh. In love. tama. In love eh. So, yung panahon na yun, ang pag-aasawa ay kailangan ang magulang ang magsasabi, ito ang dapat mong mapapangasawa. Kaya si Abraham, nung malapit ng mamatay si Abraham, nag-uutos siya sa kanyang alipin na ihanap mo ang aking anak na si Isaac doon sa mga kamag-anak ko. Ang tugon ng alipin, paano ngayon kung hindi sasama sa akin o hindi magugustuhan yung sasabihin ko doon sa babae na sinasabi niya. Ang sabi ni Abraham, basta gawin mo ang pinagagawa mo sa iyo. So una, sinong may pananagutan? Sinong may commitment? Yung alipin. Inutusan siya na kailangan ang mapapangasawa niya ay hindi ibang tao, kung hindi kailangan nanggagaling doon sa kamag-anak ko. So, sinunod ng alipin. Noong napunta na yung alipin doon sa lugar, na kanyang pinuntahan doon sa kamag-anak ni Abraham, ayun, may isang babae na pumunta doon sa balon. At ito pa, hindi lang siya basta inutusan, pero itong alipin ay nananalangin. Sabi niya, Yahweh, tulungan mo ako na matagpuan ko itong sinasabi ng aking amo.
na ang kailangan ng mapapangasawa ni Isaac, anak ng amo ko, ay siyang maganap. Tulungan mo po ako, tulungan po ninyo ako, Panginoon, Yahweh, na siya anak ang magiging asawa ni Isaac. Biro mo yan, pati ang alipin ay namumroblema. Dahil kailangan tugtin niya, kailangan sundin niya yung pangako. So, saan humingi ng tulong? Saan humingi ng tulong ang iyong alipin? Sa Diyos. Sa Diyos sila. Sa Diyos siya nanalangin para tulungan siya na matagpuan yung babae na para doon sa anak ni Abraham. Sa Isaac. So, anong ibig sabihin nito? Sa pag-aasawa, kailangan mo palang ipanalangin kung sino talaga ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Hindi yung ito gwapo, ito maganda. So, sabi nga, hindi, ang sabi nga nung nagpapaliwanag na yung alipin, nakita ko si Rebecca. Nakita ko si Rebecca, ganda sa panlabas. Wala na akong mahanap na babae na katulad sa kagandahan niya. Pero ang tinitingnan ko, kung ano ang nasa katulad niya. What is in the inner? Yung nasa loob ni Rebecca. Kasi ito yung gusto ng aking amin. So, ayun. Ito na ba, Panginoon? Ito may tanda pa. Kapag nakita ko itong babae na ito, Panginoon, kung ito na nga ang siyang ibibigay ng ninyo para doon sa aking sa anak ng aking amo. Kung ito na nga, bigyan ninyo ako ng palatandaan na pag humiling ako ng inumin sa kanya, bibigyan ako ng iinumin. Ngayon, hindi lang yun. Kung ang aking mga kabilyo na dinadala, bakit kami mga kabilyo? Hindi lang kasi isang kabilyo ang dinala ng alipin. 10 kabilyo, maraming karga kung ano-ano regalo na ibibigay doon sa mapapangasawa niya. So, 10 kabilyo, puno ng karga, and then, kung mabibigyan ako, hindi lang ako inumin ang ibibigay niya sa akin, pati ang ating mga kabilyong dala ay mapapainom niya. Yes, nangyari. Dahil nanalangin ang alipin kung sino talaga ang karapat-dapat na maging asawa na isa. At lahat na yun, tinupon ng Panginoon. Pinainom siya, at ang sabi ni Rebecca, ng babae, pati yung kabilyo ninyo, painumin ko. Yes, natupad ang kanyang panalangin. So, napakalaga sa pag-aasawa, yung ipapanalangin natin kung sino talaga. Amen? Amen. Siguro ito is sa mga panahon natin ngayon, sa ating kalagayan, ang panahon ngayon, babae, lalaki, pwede nating hilingin sa Lord. Lord, kung ako ay mag-aasawa, ito yung kailangan mo, Lord. Sana ito ay ibibigay mo sa amin. Pinakinggan ng Panginoon Yahweh ang kahilingan ng alipin para lang masunod yung kanyang pangako doon sa Abraham. Amen? Amen! So, ayun. Okay, hindi natin natapos na. 10 pa. 10 pa. Okay. Kung araw sa amin Gusto ba natin tapusin? Amen! O kasala na kakagawin pag narinig ninyo ito.
ay walang problema. Nandito yung magkakasal. Okay? Ay, nagkakasal nga tayo doon sa munisipyo eh. Ano pa kaya dito sa church? Amen. So, okay, yung pangatlo. Romance is important. Mahalaga ang pagmamahalan. Ayan. Bakit kaya mahalaga daw ang pagmamahalan? Romance is important. Ano ba ang ibig sabihin kapag narinig mo ang romance? Parang siguro, romance sa kagad. O yun ba ang ibig sabihin nito? So, mayroon akong nakitang naalala ko isang magandang halimbawa ko sa aking simula. Hindi pa ako nag-aasawa noon. Pero nakita ko na ako'y hangang-hanga doon sa mag-asawa niya. Sila yung may-ari ng tindahan ng mga air conditioning na centralized, yung malalaking air condition. Hindi lang ganito ang kalalaki. So, kasi noon ako namimili ako ng mga spare part ng centralized na air condition doon sa Maynila. So, ang pangalan ng hindi ko pa nakakalimutan, Lanusa Enterprises Company. Yung may-ari doon, nandun lagi, nakikita ko. Alam ba ninyo na pag tuwing na umaalis yung asawang lalaki doon sa tindahan, hindi yung aalis ng hindi. Ahalik muna sa kanya asawa. And that is romance. Yan. Nagpapaalala yun. Nagpapakita yun ng pag-ibig, pagmamahal ng lalaki doon sa kanyang asawa. Nasaan na yung nasaan na si Gati? Yung ibang yung tayo ngayon, yung may asawa. Kayo ba pag nagpapaalam o kaya aalis, humahalik ba kayo sa inyong asawa? Hinahalikan ba ninyo ang inyong asawa? Nakalimutan kasi na natin yan. Kasi wala tayong aral at wala tayong turo na naninig. Napakahalaga ka na dito sa asawa. Kaya sabi doon, nang makita ni Jacob si Raquel na kasama ang kawan ni Laban, binuksan ni Jacob ang balon at pinainom ang mga tupa. Pagkatapos, nilapitan niya ang dalaga at hinangkan na paiyak siya sa tuwa. Pero mo pala, pag kinalikan pala natin yung asawa natin, tuwa-tuwa pala yun. Tuwa-tuwa pala yun. Pag kinalikan natin yung halimbawa, magpapalang, punta na ako, may bibili na ako, pupunta ako, alis muna ako, mahal. So, hindi sapat pala yung sasabihin mo, alis muna ako, mahal. Ang kasapatan pala doon ay bago ka umalis. Bigyan mo ng kasiyahan ang iyong asawa. Hagkan mo muna. Pwede ba yun? Amen ba tayo? Amen! So, Biblia nagsasabi nito, para maging matibay ang pagsasama ng dalawa. Ayun. O sinong babae dito na hinahalikan pag umaalis yung asawa? Umamin ka na lang. Ay, wala na, di ba? Kung minsan, basta alis ako. Kasi, total, mag-asawa naman tayo. Wala na yun. Okay na yun. Sabi daw ng isa dito Michelle, mag-ingat ka. masalubong. O yun, pag-alis ng asawa, may pinuntahan, anong kailangan naman pag-uwi? Anong kailangan ng babae kaya? Anong kailangan? So ano kaya ang gusto ni Mrs. na kailangan po maiibig, maibigay? Mayroon pa na ibibigay si Jolan pagka-alis? Wala po. Hindi ka nagpapaalam.
rin si Kuya Dilay. Dahil magpaalam ka. Nalaman na natin. Yun. Eh, siyempre, nag-neglect na natin yan, pero yung pala, kailangan yun. Kailangan yun. Kailangan pala yun. Okay. So, kita mo yun? Naiyak siya sa tuwa. Pero mo yan, bakit siya natuwa? Kinig-kinig na po. Natutuwa siya dahil mahal na mahal ako na aking asawa. Amen? Amen. Okay, next. At ating, ano na lang, siguro, bilisan natin ang konti. Marriage holds times of great joy. Ang pag-aasawa ay nagdudulot ng malaking kagalakan. Naku, ito yung pinakamaganda. Ang pag-aasawa daw ay nagdudulot ito ng kagalakan. Yung di lang kagalakan kundi kasiyahan. Dahil walang ibang hinahangad ng ang babae at ang lalaki kundi makatagpo siya ng mamahalin at makakasama niya sa buhay. Walang hinahangad parehas siya ng lalaki at babae. Pero pag dumating na sa buhay yan, at ang hinahangad ng babae, at ang gusto ng babae, gusto ko pakasalan ako ng aking mahal. At ang lalaki naman, kapag mayroong gusto rin, ay siyempre yun din ang gusto niya na kailangan makasalan niya. Bakit? Doon kasi sa kasal, doon nagsisimula ang blessing. Yung paspas na maka-importante, blessing. Blessing after blessing ang matatanggap doon sa mag-asawang nakasal o nagpakasal. Blessing. Blessing. Sino? Blessing. Blessing. Ano? Hanapan mo na pa. Hindi, pero nanalangin na yan eh. Ayun, darating na lang yung bigla. Pagugulang na lang kayo. Anong sabi kanina? Ipanalangin na ganito. Gusto ko, ganito yung mapapakasama ko. Katulad din ng alipin. Ito na nga ba, Panginoon, ang aking hinahanap? So, binigay ng Panginoon. So, ayan ano, marriage is Jeremiah chapter 7 verse 34, yun yung sinabi dito na sasalantain ko ang buong lupain hanggang ito'y maging isang disyerto, hindi na maririnig sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Ang mga hilig ng kagalakan at katuwaan, hindi na mapapakinggan ang masasayang tinig ng mga ikakasal. So anong ibig sabihin nito? Kailangan sa mag-asawa, kailangan sa ikasal na o nakasal. Yung pag-aasawa, kailangan nila ang Panginoon, ang Diyos. Sa kanilang pagsasama, kailangan nila ang Diyos. Hindi yung sapat na yung pagmamahalan ninyo. Kung hindi, importante sa lahat, ang Panginoon ay dapat nasa inyong dalawa. Amen? Amen. Para maging matibay. Para hindi kayo magkakamali. Dahil sa panahon na ito, tumalikod ang mga Israelita kung kaya sinabi dito kay Jeremiah, sinabi na hindi na mapapakinggan ang kagalakan at kasiyahan sapagkat kayo ay tumalikod sa akin. So ito yung pagpapaalala ng Panginoon. Kapag kayo ay nag-aasawa at kayo ay gustong magpakasal at ikasal, unahin ninyo ang Panginoon. Dahil ang Panginoon lang ang matibay na maging ugnayan ng bawat isa. Amen? Amen. So kailangan ng mag-asawa, iisa ang kanilang adhikain na sambahin ang Diyos. Sapagkat ang Panginoon lang ang pwedeng magbigay ng matibay
sa pag-iisa ng mag-asawa. Amen. Siya lang ang matibay na pundasyon. Ha? Para maging maganda ang pundasyon, matibay ang pundasyon ng mag-asawa, Diyos ang kailangan. Amen. Hindi yung pangangailangan natin na nagpupumahog tayo ng kumita dito. Pero ang importante, dahil ang Diyos na ang magbibigay sa pangangailangan ninyo. Ang pagsasama lang ninyo at kasama ang Panginoon ang siyang kailangan. Amen? Amen. Kaya sabi na, kasi sa pag-asawa, nandun yung kagalakan. Alam ba niyo sa Israelita, 1 linggo ang kagalakan, 1 linggo ang kasiyahan. Yung iba na umaabot pa ng buwan. Ha? Umaabot pa ng buwan. Ganong kasaya, ganong kagala ang pagsasama ng magkasama ng mga Israelite. Sa atin yan pa naman. Pagkatapos na kasama, okay na. At higit na ipangaral na ang pag-asawa ay kailangan ninyo ang Panginoon sa buhay ninyo. Huwag ninyong kakalimutan. Sabi nga ng Panginoon, nagagalak ako doon sa mga nagsasaliksik ng banal na aral. Si Yahweh ay pagbubulayin ang kanyang salita gabi at araw. Gabi at araw. Ayan doon sa Salmo. So, kagalakan at katwaan. So, pag nagkaroon ng kasalan, nakikita at nararanasan? Galak na galak ang lahat na nandoon. Natutuwa ang lahat nandoon. Lalo na ang itinakasal. Pero sa pagpapatuloy nila, kailangan nila ang Panginoon dahil titigil yan. Hihinto yan kung wala ang Diyos sa buhay ng mag-asawa. Amen? Next. Marriage holds times of great joy. Ito na yung panglima. Marriage creates the best environment for raising children. Ang pag-asawa ay lumilika ng mabuting tahanan para sa pagpapalaki ng mga anak. Amen? So, ang mabuting pagsasama ng mag-asawa ay lumilikha ito ng kagalakan at mabuting tahanan para sa pagpapalaki ng mga anak. Amen? So, ang mag-asawa ay kailangan na sama-sama sila, may responsibilidad sa pagpapalaki ng kailangan mga anak. Next. Ano yung sunod? Ito na ba yung pang-limang kakanin? 5. Ang 5. At itinanong ninyo kung bakit saksi si Yahweh sa yung sumira sa pangako ninyo sa isa asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa, sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya. Bagamat nangako kayo magiging tapat sa Kanya, hindi ba pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga sukli. Kaya huwag ninyong pagtaksilan ang babaeng pinakasalan ninyo na kayo'y kabataan pa. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at pag-iiwalay ng mga mag-asawa. Sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, napupurot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa, kaya nang maging tapat kayo sa inyong asawa. So, nung panahon, ngayon hindi na siguro masyado. Kasi nung panahon na ako nakakasaksi ako ng mag-asawa na sinasaktan yung
So, ano sabi niya, nasusok lang siya. Kung siya mag-asawa naghihiwalay, o hiniwalayan ng lalaki. Kaya, yung kanina, sabi nga natin, nandiyan na yan, nakasama mo niyan, pero kung nangyari naman, na napilitan ka lang, o hindi mo gusto ko, kaya biro lang, hindi ka na makakapas na. Dahil kinasok niya. Ginawa ko yan. So, kaya lang galit na galit ang Panginoon doon sa paghihimalay. Siguro dito ko na testimony yung aming buhay ni Mama. So, 55 years kami nagsama ng Mama. At doon sa 55 years na yun, 4 na kasal. 4 na beses kami tinasal. Grabe. Okay? Paano nangyari yun? 4 na beses kami tinasal ni Mama. Yung unang kasal namin ni Mama ay nagpakasal kami sa Huwis. Sa Huwis kami nagpakasal. Kaya, ito ang ituturo ko naman sa mga babae. Kung may gusto ninyo na lalaki, pilitin ninyo ang lalaki para makasalit ka. Pwede ba yun? Kasi minsan ang lalaki, gusto ka, pero ayaw pa niya pagsamahan ka. Ito'y tunay, totoong experience namin ni Mama. Yes, nagligawan kami ni Mama. Nagligawan ko siya. Pero sa pagitan to ng tukso lang ha, tukso. Pero yung tukso na yun, siyempre may pagtingin naman talaga sa kanya. May pagtingin, nakita ko na may pagtingin siya sa akin. So, nangyari yun. Dahil minsan yung nagtutukso, nakikita nila, kung minsan kasi, yung tinutokso ka doon sa lalaki at ikaw babae, tinutokso ka naman doon sa lalaki at ang lalaki, tinutokso ka naman doon sa babae. Pero wala ka pang plano mag-asawa. Pero dahil sa tukso na yun, nadidevelop yung pag-ibig, yung pagkakahal. So, ang nangyari sa amin ni Mama, tukso-tukso lang. Pero bandang huli, gusto ko siya at gusto rin niya ako. Naramdaman yan ng lalaki at naramdaman din ng babae yun. So, alam ba ginawa ninyo ni Mama? Alam ba ginawa ni Mama sa akin? Hinila ako. Alam, sabi niya, kung may pupuntahan tayo. Ayan. Pupuntahan tayo. So, amin palang pupuntahan ay judge. Judge pa na yung pupuntahan namin. So, nung umaakyat na kami doon sa bahay, sa building, sabi ko, ano to bahay to ni attorney, judge attorney. Sige, basta sumama ka lang sa akin. Yun. Eh, pagdating doon, nandun na pala. Kinausap na pala niya yung judge at ito na. So, hindi na ako hindi na ako nakatanggit. Tawag dyan ko. Ikot. Hindi na ako nakawala. Hindi na ako nakatanggit. Kaya nga tinuturuan ko yung mga babae. So, ayun, nandun na. Eh wala, nakaano na ako eh. Nandun na kami. Tapos mayroong pang witness na kasama. Yung, basta biglang dumating yung witness, kausap na rin pala niya. Yun. And then, ito na. Kasal na. So, okay. So, nakalipas ng nagkaanak na kami, dalawa yata, si JJ, si Christian, so,
So hindi pa rin mapakali si mama. Pakasal tayo sa pare. Ayan. Pakasal tayo sa pare. Ayan. So parang kulang pa sa kanya yung judge eh. Ano? Okay. Punta kami sa pare. Kasal sa pare. Okay. Kami lang. Yung special na kasalan. So, hindi pa rin mapakali. Pakasal tayo sa Christian. Ayun. So, 2 beses kami kinasal sa Christian. That 55 years, 4 na kasal ang namin. So, ako ba'y natutuwa doon? Ako ba'y sobrang galak ko? Masaya ba ako? Si Papa Ma ay natuwa, nagalaw din. Parehas kami natuwa. Dahil binigyan kami ng simple na 4 na babae na napakaganda at mahal ng aking mga manugang. Iwala ba nito? So yung hindi naniwala, pwede mag-question. So dapat pala nandito lahat sila. Okay. So yun, hindi lang pinagpala kami, hindi lang kami pinagpala doon sa kasal na ginawa namin kung hindi. Pati kabuhayan, binigyan din kami ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos, hindi namin kaya buhayan na sa aming trabaho na magkagaling ang aming itutustos sa kanila. Amen? So, anong ibig sabihin dito? Anong ibig sabihin dito? Pag ang isang lalaki at babae pinapunay ng Diyos na siya ang namagitan. Blessing after blessing ang nabibigay ng Panginoon. Ito yung kahalagahan ng kasal. Amen? Amen. Tapusin na natin. Amen. Hanggang dito na lang. 1 hour. Bago pa. 1 hour. Ha? O, 1 hour na. 1 hour na. Kaya nga, ayaw ko pa naman na lumampas pa. Kinikilig ka lang. Pastor Men, tutuloy pa ba natin? Baka magte-testify si Pastor Arnie. Oo nga. Sige, next, ano na lang, sa susunod na lang, para, baka may magpapakasal men, ikaw na magkasal men. So, hanggang dito na lang muna tayo, hindi mo na, mayroon pa tayo. Di ba? So, dadagdagan ko, may dagdag pa kasi yan. Okay? Magbigay ko muna ng bahagi ng testimony.